Noong 1982, binuksan ang unang arcade. Nagpa siya sina Sam at Cooper na subukan ito. Bukod sa pagiging mahilig manghuli ng aso ni Cooper, hindi kapani-paniwala ang husay ni Sam sa paglalaro. Agad na ipinakita ang kahangahangang talento sa paglalaro. Nakatanggap siya ng imbitasyon sa World Game Competition. Nagkita silang dalawa ng computer genius na si Alan sa arcade. Mabilis na nakarating si Sam sa finals. Ang kanyang kalaban ay si Eddie, Little Cannon. Ang laro para sa finals ay Donkey Kong. Ang kompetisyon ay ganap na ire-record at lilipat sa kalawakan. Gagamitin ito upang makipag-ugnayan sa mga alien. Sa simula ng finals, nanguna si Sam gamit ang kanyang napakahusay na husay. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Eddie at lumampas sa score. Natalo si Sam sa laro dahil sa isang pagkakamali. Pagkalipas ng 20 taon, naging pangulo ng bansa si Cooper. Nanatili si Sam bilang isang maintenance worker. Ang footage ng larong iyon ay matagumpay na nakontak ng mga alien, na tinanggap ito bilang isang hamon mula sa Earth. Ang mga alien ang nagkusa at unang sinalakay ang isang base militar. Ang mga sundalong umaatake ay naging mga bloke ng pixel tulad ng sa isang laro. Unang babala para sa daigdig. Natuto si Cooper at mabilis na tinawagan si Sam. Natuklasan nila na isa itong laro mula sa laban ilang taon na ang nakalilipas. Inakala ng militar na si Sam ay nagsasalita ng walang kabuluhan. Si Sam, na itinaboy palayo, ay natagpuan si Alan at nakita ang videotape ng mga alien. Natuklasan niya na matagal na silang nagdeklara ng digmaan sa sangkatauhan. Pumayag silang maglaro ng 3 laro kung saan ang mga alien ay kailangan na manalo ng 2 sa 3. Aatakehin ng mga alien ang daigdig kung mananalo sila. Ang lokasyon ng unang laro ay sa India. Ipinakita nila ang video kay Cooper. Gayunpaman, nagduda si Cooper, hindi inaasahan na tutuperin ng mga alien. Ang kanilang pangako, direkta nilang sinira ang Taj Mahal. Nanalo ang mga alien sa unang round at ngayon, hindi na makaupo si Cooper. Upang matugunan ang mga pixel ng enerhiya, bumuo ang mga siyentipiko ng mga natatanging armas. Gamit ang mga photon cannon upang sirain ang mga pixel block, nalipol ang mga alien, nagsimula ang pangalawang alon. Napuno ng hindi mabilang na mga kabute ang kalangitan. Isang higanteng alupihan ang lumitaw mula sa gitna ng kagubatan ng kabute. Habang kinakain ng mga kabute, dumami ang mga alupihan. Hindi alam ng mga sundalong ito kung paano laruin ang larong ito. Kahit papaano, hindi nila maalis ang mga alupihan. Ngunit pinarami pa nila ito. Hindi na nakatiis si Sam at kinuha ang photon cannon. Tinutok niya ang ulo ng mga alupihan dahil ang anumang pagtama sa ibang bahagi ay hindi epektibo. Matapos ang isang mahusay na operasyon, lahat ng mga alupihan ay napatay. Ang laro ay sumulong sa susunod na antas at sumali rin si Alan sa larangan ng digmaan. Ang dalawa ay nagtulungan ng walang aberya at lahat ng mga halimaw ay nalipol. Habang hindi nila namamalayan, isang alupihan ang nakatakas. Lahat ng nahawakan nito ay naging mga pixelated block. Dumating si Sam sa tamang oras. Napatay ang alupihan bago pa nito makain ng bata. Sa wakas ay nanalo ang mga tao. Sa pagdiriwang ng tagumpay, nagpadala ang mga alien ng isa pang video. Inanunsyo nila sa mga tao ang mahalagang laro bukas ng gabi. Sa pagkakataong ito ang klasikong game Pac-Man. Upang matiyak ang tagumpay, nagpasya silang mag-recruit ng mga bagong kasamahan sa koponan. Naisip ni Sam si Eddie na kanyang dating karibal. At pumunta sila sa bilangguan upang kumbinsihin siyang sumali. Sumali rin sa laro ang inventor ni Pac-Man na si Professor Iwatani. Kinabukasan, dumating ang mga alien sa daigdig. Habang nakatingin sa higanteng Pac-Man sa harap, sinubukan ni Professor Iwatani na pumutol habang inilalahad ang kanyang kamay. Ang kanyang braso ay naging mga pixel. Nawalan sila ng buhay sa simula ng laro. Ang koponan ay mayroon na lamang 3 miyembro ngayon. Nang mapagtanto na mas marami siya kaysa sa bilang, umatras si Pac-Man. Gusto nilang maabyutan si Pac-Man sa pamamagitan ng pagbilis. Ngunit ang higanteng Pac-Man ay kumilos ng napakabilis. Maaari lamang nilang baguhin ang estratehiya. Nahati sila sa 3 ruta at pinalibutan si Pac-Man sa loob ng 3 segundo. Walang matatakasan si Pac-Man at ang dating nanalo na si Eddie ay direktang bumangga sa kanya. Matagumpay nilang napatay ang unang Pac-Man. Sa ilalim ng pamumuno, nakuha nila ang posisyon ng pangalawang Pac-Man. Hindi inaasahang nakain ng Pac-Man ang isang power pellet. Tinamaan niya ang 3 tao. Walang oras si Alan para makatakas at agad na nilamon ang kanyang sasakyan. Malapit na siyang maging pixelated. Lumitaw si Eddie at muling napatay ang Pac-Man na ito. Ngayon ay isa na lamang si Pac-Man ang natitira. Dali-dali siyang hinabol ni Eddie ngunit inambus siya. Dahil sa kanyang napakabilis, agad siyang sumugod.
papunta sa ilog. Sa kasalukuyan, si Sam na lang ang natitira sa team. Nang malapit na siyang makahabol, kumain si Pacman ng isa pang power pellet. Hindi makabalik si Sam kundi bumilis lamang ng paatros. Naiwasan niya ang atake bago naubos ang power pellet. Sumabog ang Pacman at naging paputok. Natapos ang huling round ng laro sa tagumpay ng isang tao. Bigla na lang bumaha ang mga karakter sa laro sa lungsod. Napakaraming alaala ng pagkabata. Gayunpaman, hindi sila mga modelo kundi mga kagamitang ipinadala ng mga alien upang sirain ang mundo. Noong isang araw bago iyon, nanalo ang mga tao sa huling laro at nakatanggap ng gantimpalang isang Q*bert. Nagpadala ang mga alien ng isa pang mensahe sa gitna ng mga pagdiriwang, kuwit. Dahil sa isang taong nandaya sa huling round ng laro, tuluyan nilang wawasakin ang mundo. Bago pa man makapag-react ang mga tao, bumuhos mula sa langit ang napakaraming pixel creatures. Nagpakawala ng mga pag-atake sa sangkatauhan ng walang diskriminasyon. Hawak ng team ni Sam ang mga photon weapons at inalis ang ilang pixelated creatures. Nang malapit ng barilin ni Alan, lumitaw ang isang karakter sa laro na nag-abala sa kanya sa pag-atake. Ito ay isang karakter na nagngangalang Lady Lisa na minahal niya simula pa noong bata pa siya. Hindi nalabanan ni Alan ang atake ni Lisa. Inamin niya ang kanyang pag-ibig sa kanyang minamahal sa panaginip. Sa huli, naantig si Lisa kay Alan at tumigil ito sa pag-atake sa mga tao. Samantala, nagpa siya ang mga alien na bigyan si Sam ng pangalawang pagkakataon. Lahat ay nakasakay sa spaceship, at hanggat nalagpasan nila ang level, titigil ang mga pag-atake. Ang huling boss ay si Donkey Kong na natalo na ni Sam noon. At sa tabi ng Gorilla ay ang mga taong nahuli ng mga alien. Kabilang sa kanila si Violet Sun ngunit hindi nagpakita ng awa ang Donkey Kong. At direktang inatake ang lahat. Ang mga bagay na sa wakas ay nakuha nila ay dinurog ng Gorilla. Para manalo, kailangan nilang iwasan ng mga pag-atake at isang pagpapadala sa pinakamataas na level. Gayunpaman, naalala ni Sam na natalo siya kay Eddie sa larong ito 20 taon na ang nakalilipas. Ang sitwasyon ay mabilis na naging magulo na may madalas na pagkakamali. Sa sandaling ito, sinabi ng batang lalaki kay Sam na nandaya si Eddie para manalo sa championship. Hindi nagtagal ay hindi napigilan si Sam nang malaman niya ang katotohanan. Umiwas siya at hinawakan ng martilyo na malapit nang sumugod sa pinakamataas na palapag. Biglang binasag ni Donkey Kong ang martilyo na nasa kanyang kamay. Samantala, sina Eddie at Alan sa Earth ay napapaligiran din ng mga pixelated na figura. Tila malapit nang matalo ang mga tao. Sa isang kritikal na sandali, direktang inihagis ni Sam ang martilyo. Tinamaan niya ng tumpak ang Donkey Kong sa pagkakataong ito. Napanalunan niya ang pangwakas na tagumpay. Isa-isang naglaho ang mga pixel na nilalang sa Earth. Bumalik din sa Earth ang mga nabihag na tao. Bagamat nailigtas ang Earth, si Alan, na nawalan ng kanyang minamahal sa panaginip, ay labis na nalungkot. Sa oras na ito, biglang nagbago ang anyo ni Q*bert bilang si Lady Lisa. Dito nagtatapos ang kwento. Ang movie Pixels ay puno ng mga alaala noong bata pa. Sa mga klasikong larong ito, ilan na ang nalaro mo?